Usap-usapan ngayon sa lahat ng media outlets ang sekretong pag-atake umano ng UAE sa Iran, kung saan maraming nagulat dahil sa kasagsagan ng digmaan na nanatiling defensive ang postura ng UAE. Bagamat sa dami ng tinamo nitong missiles at drone attacks mula sa Iran, ay hindi umano nakapagtataka ayon sa mga eksperto na talagang napuno na ang naturang bansa kaya gumante. Paano ito isinagawa ng UAE? Anong bahagi ng Iran ang kanilang inatake? Anong armas ang kanilang ginamit? Paano ito nabunyag sa media? At higit sa lahat, ano ang magiging sagot ng Iran ngayon matapos malaman ang nangyari? Yan at iba pang latest updates sa hindi pa rin natatapos ngunit tila umiinit pang sitwasyon sa Iran ang pag-uusapan natin ngayon dito lang sa Mr. Goodbye. Habang iniisip ng marami na humupa na ang tensyon sa Middle East dahil sa ceasefire, may isang bagong report na biglang nagpainit uli sa sitwasyon. Ayon sa Wall Street Journal, lihim palang nagsagawa ng military operation ang United Arab Emirates laban sa Iran habang nagpapatuloy ang tensyon sa Persian Gulf. Base ito sa impormasyong nakalap mula sa hindi pinangalanan, ngunit mapagkakatiwalaang insider source na may direktang alam sa sikretong operasyon. At ayon sa mga eksperto, mabigat ang implikasyon nito dahil sa loob ng maraming linggo, paulit-ulit na tinatamaan ng Iranian missiles at drones ang iba't ibang target sa Gulf region. At ang pinakaapektado sa lahat ng mga bansa ayon sa report ay ang UAE. Hindi lang military sites ang nalagay sa panganib, kasama sa mga naapektuhan ang oil infrastructure, shipping routes, pantalan, airports at maging business operation sa Dubai, Abu Dhabi at Fujairah. Unti-unting naramdaman ng UAE ang epekto ng gulo habang tumaas ang takot ng investors, turista, bumagal ang air traffic at maraming negosyo ang residente ang apektado. At para sa UAE, malaking problema yon. Dahil ang Dubai at Abu Dhabi ay hindi lang simpleng mga syudad. Sila ang sentro ng negosyo, tourism, logistics at oil trade sa buong Gulf region. Kapag nagsimulang maging delikado ang airspace at shipping lanes nila, pwedeng maapektuhan hindi lang ang bansa, kundi pati global oil supply. Kaya habang tahimik ang UAE sa publiko, may mga senyales na unti-unti nang nagbabago ang kanilang posisyon laban sa Iran. Sa mga nakaraang buwan, panay diplomasya ang ipinakita ng UAE. Nakikipagpulong sila sa mga Western ally at sa ibang Gulf countries habang paulit-ulit na nananawagan ng de-escalation. Pero ayon sa report, habang nangyayari yun, may lihim na paghahanda na rin palang ginagawa ang kanilang militar. At dito naging seryoso ang sitwasyon. Ayon sa ilang analyst at open source military researcher, may mga fighter jet na namataang gumagalaw malapit sa Iranian airspace habang kasagsagan ng tensyon sa Gulf. Hindi agad malinaw kung kanino ang mga ito, pero habang lumalabas ang mas maraming detalye, isang pangalan ang paulit-ulit na lumalabas sa mga report, ang United Arab Emirates. At dito mas naging komplikado ang kwento dahil ayon sa Wall Street Journal, ang UAE raw ay hindi lang tahimik na nanonood sa giyera ng Amerika, Israel at Iran. Lihim umano itong nagsagawa ng sariling military strikes laban sa Iran. At ang target na tinamaan ay hindi ordinaryong pasilidad. Ito umano ang Lavan Island Oil Refinery, isang mahalagang oil facility sa Persian Gulf na kayang magproseso ng humigit kumulang 55,000 barrels ng krudo araw-araw. Ibig sabihin, kung matagal na naparalisa ang refinery, hindi lang simpleng sunog ang epekto nito. Posibleng daang libong bariles ang nawala sa processing capacity ng Iran habang inaayos ang damage. Sa panahon ng giyera, bawat bariles ay mahalaga. Bawat refinery na tumitigil ay direktang tama sa ekonomiya ng Iran at bawat oil facility na nasusunog, mensahe yon sa Iran na may bansang handang gumante. Ayon sa mga ulat, matindi ang damage, nagkaroon ng malaking sunog at naapektuhan ng malaking bahagi ng processing capability ng refinery. Ang ganitong klaseng atake ay hindi basta-basta ginagawa. Kailangan dito ng intelligence, timing, long-range planning at fighter jets na kayang pumasok, tumama sa target at makalabas bago makapag-react ng buo ang kalaban. Isa sa mga aircraft na binanggit sa naturang operasyon ay ang Mirage 2009 ng UAE Air Force. Gawa sa France ang eroplanong ito. Advanced na variant ng Mirage 2000 at matagal ng bahagi ng strike capability ng UAE. Hindi ito aircraft na pang-display lang sa mga airshow.
Ginagamit ito para sa real combat missions, precision bombings at long-range strike operations. At kung ginamit nga ang eroplanong ito ng UAE upang gumanti sa Iran, hindi ito malaking sorpresa para sa maraming defense experts. Maliit man ang UAE sa mapa kumpara sa Iran, pero pagdating sa modern weapons, air force, air defense at trained forces, isa ito sa pinaka-capable na militar sa buong Gulf region. Ayon sa public military data at global firepower rankings, hindi maliit na military power ang UAE. Sa katunayan, isa ito sa pinakamodernong armed forces sa buong Middle East. May humigit kumulang 65,000 active military personnel ang bansa, kasama ang Army, Air Force, Navy at Presidential Guard units na espesyal na sinanay para sa mabilisang combat operations at urban defense. Pero ang pinakamalaking lakas ng UAE ay nasa air power nito. Mayroon ang UAE Air Force ng humigit kumulang 538 total aircrafts, kabilang ang fighter jets, attack aircraft, transport aircraft, helicopters, drones at surveillance platforms. Sa fighter fleet pa lamang, mayroon na silang 77 F-16 Block 60 Desert Falcon fighters, isa sa pinaka-advanced na F-16 variant sa buong mundo. Ang aircraft na ito ay may advanced AESA radar systems, long-range strike capability, electronic warfare systems at precision-guided weapons na kayang tumama sa target nang hindi agad pumapasok ng malalim sa enemy air defense zones. Bukod dito, mayroon din silang 59 Mirage 2009 fighter jets. Ito ang aircraft na paulit-ulit na nababanggit sa mga report tungkol sa posibleng strike operation laban sa Iran. Ang Mirage 2009 ay specially upgraded variant na ginawa ng France para sa UAE at kayang magsagawa ng precision bombing, anti-ship attacks at deep strike missions gamit ang guided missiles at smart bombs. At hindi doon natatapos ang expansion ng UAE Air Force. May order pa ito na 80 Dassault Rafale F4 multi-role fighter jets mula France. Isang deal na nagkakahalaga ng bilyong dolyar. Kapag tuluyang na-deliver ang mga ito, lalo pang lalakas ang air superiority at strike capability ng UAE laban sa kahit sinong kalaban sa Gulf region. Sa helicopters naman, may fleet ang UAE ng Apache attack helicopters, Black Hawk utility helicopters at iba't ibang transport at reconnaissance aircraft na ginagamit para sa mabilisang deployment ng mga tropa at coastline defense operations. Pero hindi lang sa himpapawid malakas ang UAE. Sa ground forces, mayroon silang humigit kumulang 388 main battle tanks, kabilang ang French-made Leclerc tanks na itinuturing na isa sa pinakamodernong tangke sa Middle East. Mayroon din silang mahigit 600 armored fighting vehicles, kabilang ang BMP-3 infantry fighting vehicles, Nimr armored vehicles na locally produced sa UAE at iba pang MRAP armored transports na ginagamit para sa urban combat at rapid deployment. Mayroon din silang self-propelled artillery systems, rocket launchers at advanced drone surveillance units na ginagamit para bantayan ang mga border, oil facilities at strategic infrastructure ng bansa. Pero isa sa pinaka-importanting dahilan kung bakit seryoso ang military capability ng UAE ay ang kanilang air defense systems, dahil matagal nang alam ng bansa na ang pinakamalaking banta sa kanila ay missiles at drones mula Iran. Kaya bilyon-bilyong dolyar ang ginastos nila para sa layered air defense network. Kasama rito ang American-made Patriot PAC-3 missile defense system na kayang sumira ng incoming ballistic missile sa himpapawid. Mayroon din silang THAAD o Terminal High Altitude Area Defense System, isa sa pinaka-advanced anti-ballistic missile system sa mundo na dinisenyo para harangin ang long-range missile attacks bago pa ito bumagsak sa target. At ayon sa ilang reports, nagpadala pa raw ang Israel ng support system at personnel para tumulong sa pagdepensa ng UAE laban sa Iranian missile at drone attacks. Kasama rito ang usapan tungkol sa posibleng deployment o coordination gamit ang Iron Dome at iba pang Israeli interception systems. Ibig sabihin, hindi simpleng maliit na Gulf country ang UAE na madaling ma-intimidate. Kaya para sa maraming military experts, kung totoong umatake ang UAE sa Iran, hindi ito imposible. Sa katunayan, may kakayahan talaga silang magsagawa ng precision strike operation laban sa strategic target sa loob ng Iranian territory.
At yun ang lalong nagpapainit sa sitwasyon ngayon. Dahil kung ang bansang tulad ng UAE ay direkta nang nasangkot sa gera laban sa Iran, ibig sabihin, pwedeng mas lumawak pa ang conflict sa buong Gulf region anumang oras. Kaya para sa ilang analyst, ang tanong ay hindi kung kaya ba ng UAE na umatake sa Iran. Bagkus ang tanong ay, bakit ngayon lang lumabas ang balita? Dahil kung paulit-ulit nang tinatamaan ng UAE ng Iranian missiles at drones, natural lang na darating ang punto na hindi na sapat ang diplomatic statements. Hindi pwedeng puro condemnation lang habang nasa panganib ang Dubai, Abu Dhabi, Fujairah, mga oil facility, pantalan, airports at civilian infrastructure. Tahimik ang UAE sa publiko ayon sa mga eksperto, pero hindi ibig sabihin noon ay wala itong ginagawa. At dito pumapasok ang mas malaking punto. May karapatan ba ang UAE na gumanti? Para sa maraming security experts, oo. Kapag ang isang bansa ay paulit-ulit ng tinatamaan ng missiles at drones, may karapatan itong protektahan ang sarili. Hindi kailangang hintayin ng UAE na masira pa ang kanilang mga pasilidad, lalo na at madamay ang mga sibilyan. At sa kaso ng UAE, mas malaki ang risk dahil ang Dubai at Abu Dhabi ay global business hubs. Kapag nagkaroon ng malawakang pag-atake doon, hindi lang bansa nila ang maapektuhan, pwedeng maapektuhan ang global trade, turismo, aviation, oil markets at kumpiyansa ng mga investor sa kanilang bansa. Kaya kung totoo ang report na umatake ang UAE sa Lavan Island Refinery, maaring ito ang kanilang mensahe sa Iran na hindi sila naghahanap ng gera pero hindi rin sila tumatanggap ng paulit-ulit na atake nang walang sagot. Kaya ngayon lalong umiinit ang tanong, ano ang gagawin ng Iran? Dahil para sa kanila, malaking kahihiyan ito. Isang Gulf country na dati nilang tinitingnan bilang maingat at neutral, bigla pa lang may kakayahang tumama sa loob ng Iranian territory. At hindi lang basta tumama, tinamaan ang kanilang oil facility na may malaking halaga sa ekonomiya ng Iran. Pero kung gaganti naman ng malakas ang Iran, mas lalong lalaki ang gera. Dahil ang UAE ngayon ay hindi nag-iisa. Nariyan ang Amerika, nariyan ang Israel, nariyan ang mas malawak na Gulf Security Network. Malinaw na naghahanda na ang rehiyon para sa mas matinding missile war kung bumagsak ang ceasefire. Ito ang dahilan kung bakit delikado ang sitwasyon ngayon. Sa papel may ceasefire pero sa lupa may tensyon. At sa likod ng diplomatic statements may mga bansang tahimik nang naghahanda para sa susunod na round ng gera. Kaya kahit ngayon lang lumabas ang balita tungkol sa UAE operation, hindi ito nakakagulat para sa maraming eksperto. Ang mas malaking tanong ngayon ay ito, kung ang Lavan Island Refinery attack ay simula pa lang ng mas agresibong UAE response, hanggang saan ito aabot? At kung magpasya ang Iran na gumanti ng mas malakas, magiging missile war na ba ito ng buong Gulf region? Dahil sa ngayon, isang bagay ang malinaw, hindi na simpleng Amerika versus Iran ng kwentong ito. May bagong player na lumabas sa gitna ng gera at ito ang bansang matagal ng tahimik, ngunit may ibubuga sa aspetong militar. Pero habang umiinit ang usapan tungkol sa lihim na operasyon ng UAE laban sa Iran, may isa pang development na malaking banta sa ceasefire at muling nagpapataas ng posibilidad na bumalik ang gera sa Middle East. At dito tuluyang nainis si Donald Trump dahil matapos ang ilang linggong tigil putukan, nagbigay ang Iran ng bagong kondisyon para tuluyang maibalik ang stability sa Strait of Hormuz at matapos ang tensyon sa rehiyon. Kasama umano sa hinihingi ng Iran ang pagbabayad ng Amerika sa mga nasira nilang pasilidad matapos sa mga airstrike laban sa Iranian targets. Gusto rin daw ng Iran na kilalanin ang mas malaking kontrol nila sa Strait of Hormuz, isa sa pinakaimportanteng oil shipping route sa buong mundo kung saan dumadaan ang malaking bahagi ng global oil supply. Bukod dito, nais din ng Iran na alisin o bawasan ang sanctions na matagal nang nagpapahirap sa kanilang ekonomiya. Ngunit ang pinakamalaki sa lahat ay ang hindi pagbanggit ng Iran tungkol sa pagsuko sa kanilang nuclear program. Para kay Trump, hindi ito peace proposal. Tinawag niya itong garbage o basura. Ayon sa mga ulat, galit na galit umano si Donald Trump dahil pakiramdam niya, ginamit lang ng Iran ang ceasefire para makakuha ng leverage habang mataas pa rin ang presyo ng langis at nanatiling unstable ang Gulf region. At dito lalong nagiging delikado ang sitwasyon dahil kapag hindi nagkasundo ang Amerika at Iran, posibleng sumabay dito ang panibagong military escalation. May isa pang statement mula sa Iran na lalong nagpataas ng alarma. Ayon sa ilang Iran
Iranian officials, pwedeng pag-aralan ng Iran ang pagtaas ng uranium enrichment hanggang 90% purity kung muli silang aatakihin. At napakasensitibo niyan dahil ang 90% enrichment ay halos weapons grade level na. Ibig sabihin, kahit may ceasefire sa papel, malinaw na naghahanda pa rin ang Iran kung sakaling bumalik ang giyera. Ito ang dahilan ayon sa mga eksperto kung bakit hindi umano pabor ang Israel sa tigil putukan. Para sa kanila, hindi matatapos ang banta ng Iran hanggang hawak ng IRGC ang kontrol sa buong bansa kaya gigil itong bombahin uli ang Iran. Pero hindi lang Iran at Amerika ang may bagong problema. Sa Kuwait, isang nakababahalang insidente ang biglang sumabog matapos inanunsyo ng Kuwaiti authorities na nakahuli sila ng mga hinihinalang operatiba ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC sa Buubian Island. At hindi ordinaryong lugar ang Buubian Island. Strategic area ito malapit sa Persian Gulf shipping lanes at may malaking port project dito ang Kuwait. Ayon sa reports, nagkaroon pa raw ng barilan sa pagitan ng Kuwaiti forces at ng mga hinihinalang Iranian operatives. 4 ang nahuli habang may ilan pa na nakatakas matapos ang putukan. At dito nagsimulang mabahala ang mga bansa sa Gulf region dahil kung totoong may covert operations ang IRGC na nangyayari sa loob mismo ng mga Gulf state, ibig sabihin, hindi talaga huminto ang shadow war kahit may ceasefire pa. Habang abala ang media sa diplomasya at negosasyon, tila tuloy-tuloy pa rin ang intelligence operations, infiltration attempts at military preparation sa magkabilang panig. At habang lumalalim ang kooperasyon ng Amerika, Israel at mga bansang gaya ng UAE, mas lalo ring tumitindi ang pressure sa Iran. May reports ng dagdag na missile defense coordination sa Gulf at patuloy rin ang movement ng American military assets sa rehiyon. Kaya para sa maraming analista, napakanipis ng linya ngayon sa pagitan ng ceasefire at panibagong giyera. Sa katunayan, ayon mismo kay Trump, halos 1% chance na lang daw ang posibilidad na magtagal ang ceasefire kung magpapatuloy ang mga kondisyon at galaw ng Iran. At may isa pang statement na lalong nagpapakita na hindi pa talaga tapos ang krisis. Sa harap ng Senate hearings at Pentagon discussions, inamin ni US Defense Secretary Pete Hegseth na nananatiling posible ang panibagong military action laban sa Iran. Depende sa magiging galaw ng mga leader ng IRGC at sa security situation sa Gulf region. Ibig sabihin, kahit may tigil putukan ngayon, handa pa rin umatake uli ang Amerika kapag lumala ang sitwasyon. At kapag nangyari yon, malaki ang posibilidad na mas lalaki pa ang giyera. Dahil ngayon, mas marami ng bansang direktang involved, mas marami ng missile defense systems ang naka-alerto at mas mataas na rin ang tensyon sa buong gitnang silangan. Kaya sa ngayon, isang bagay ang malinaw, hindi pa tapos ang giyera hanggat hindi nagkakasundo ang US at Iran habang ang mga bansa sa gitnang silangan ay patuloy pa ring may banta mula sa Iran. At base sa mga nangyayari ngayon sa Middle East, mukhang malayo pa sa tunay na kapayapaan ng rehiyon. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.